Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Aurelio de la Cruz po, ang inyong munting tinig po sa Aurelio TV. Ako po ay nakabase dito sa Gubbio, Italy. Alas 9 po ng umaga, araw po ng Biyernes, ika-2 po ng Mayo 2025. At diyan po sa atin sa Pilipinas ay ika-6 na po ng hapon, ika-3 ng hapon, araw din ng Biyernes, ika-2 ng Mayo 2025 din po. Ang vlog ko po na ito ay naglalayon na bigyang kaalaman ang mga kaibigan po natin tungkol sa ating paksa ngayon at na naglalayon din namang dagdagan pa ng kaalaman ang mga taong may mga kaalaman na rito sa ating paksa. At kung meron po tayong pagkakamali, mangyayari lamang po na ipagbigay alam po sa akin dito po sa ating comment section upang maipaliwanag po natin ito ng malawakan. Okay po. Mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong araw sapagkat napapanahon po ngayon ng eleksyon sa ating bansa. Pipili po tayo ng mga kandidato. Iluluklok natin sa pamahalaan, mga kandidatong karapat-dapat nating pagkatiwalaan na magsisilbi po na gabay sa ating mga mamamayan. Mayroon po tayong dalawang kataga na pag-uusapan na napakahalaga po sa pamantayan ng pagpiling ng mga kandidato. Ito po ang mga katagang politiko at ang politika. Bagamat magkahiba po ng kahulugan, ay lagi silang magkasama. Magkaibigan, wika nga. Bibigyan po natin ng kahulugan ng bawat isa para po sa kaalaman ng mga mamamayan. Unahin po natin ang politika. Basahin ko po ang kahulugan. Ano po? Ito ay nag-uugnay sa mga mamamayan at sa mga taong namumuno dito. Ito rin ay tumutukoy sa mga teorya na nakakapekto sa pamamahala ng tao. Ito ay ginagamit upang magkaroon ng kontrol ang mga tao sa isang organisasyon. Maaari din itong ituring na kapangyarihan. Ito ay ginagamit din upang pag-isahin, pagsamasamahin ang mga mamamayan o gawing grupo upang magkaroon ng isang hikain, isang layunin at isang pamantayan tungo sa ikaunlad ng mga mamamayan. Ang politika po ay may 4 na kahulugan. Ito ay nagsisilbing gabay sa mga tao. Ibig sabihin, kung sino man po ang nanalo na kandidato nating napili, siya po ang mangunguna bilang isang leader sa atin. Siya po ang aakay tungo po sa ating kaunlaran. At ang pangalawa po, magkakaroon po ng kontrol ang mga tao sa magiging takbo ng organisasyon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Magkakaroon po ng boses ang mga tao, malaya silang magsasalita at nagbibigay ng mga suhestyon. At ang pangatlo po, sa lipunan, ang politikang pamahalaan ay gumagawa ng mga pagpapasya sa ikabubuti ng lipunan. Ibig sabihin, gumagawa po ng mga batas na dapat sundin ng mga mamamayan o mga resolusyon na para po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Ang pang-4 po, ito ay bumubuo ng iba't ibang antas ng lipunan. Patakaran sa edukasyon, patakaran sa seguridad, patakaran sa sweldo, patakaran sa pabahay, patakaran sa kapaligiran, patakaran sa agrikultura, at marami pa pong iba.
Ito ay nagsisilbing gabay sa mga mamamayan tungo sa tulong na pangangailangan sa pagkain at medikal. Ibig sabihin nito ay kailangan po natin ng pabahay, lalong-lalo na po sa mga taong mga mahihirap. Mga squatter, kailangan po ng mga pabahay. Kailangan po natin ng malinis na kapaligiran, masaganang pagkain at kailangan ng mga trabaho ang mga mamamayan. Lalong-lalo na po ang seguridad ng ating bansa upang mapigilan ang mga dayuhan na papasok sa ating bansa. Ang edukasyon po naman ay lalong mahalaga upang mahalin ang ating katalinuhan upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman, lalong-lalo na po sa iba't ibang larangan ng kompetisyon ng talino dito sa ating bansa at sa pandaigdigan man. Ngayon po, pag-usapan natin ang politiko. Ang politiko po ay galing sa salitang Griego na politi. Ibig sabihin po sa Ingles ay polite. Ang ibig pong sabihin sa ating wikang Tagalog, ito po ay masunurin, isang mabuting mamamayan o isang taong mabait na mapagkakatiwalaan. Ito po ay isang taong aktibo sa partido, sa politika, o isang taong naghahangad ng katungkulan sa gobyerno o pamahalaan. Ang mga politiko ay nagbumungkahi, sumusuporta at gumagawa ng batas o patakaran na namamahala sa lupain at sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga tao. Ang politiko ay maaaring sinumang naghahangad na makamit ang kapangyarihang pampolitika sa anumang institusyonal na burokrasya. Maliwanag po na ang isang politiko ay isang taong naghahangad na mamuno sa isang bansa o isang katungkulan sa gobyerno. Magpapahayag po ito ng isang plataforma sa panahon ng eleksyon upang ito po ang kanyang magiging katungkulan o gagawin kapag siya po ay nanalo. At upang maging pinuno ng ating bansa. Yun po ang kanyang gagawin. Halimbawa, siya ay nanalo, ang kanyang mga plataforma sa ikabubuti po ng ating mga mamamayan. Sa kalagayan po ng ating bansa sa ngayon, pipili po tayo ng mga kandidato dahil sa darating na Mayo 12, 2025 po ay magkakaroon po tayo ng eleksyon. Piliin po nating mabuti ang ating mga kandidato sapagkat marami po sa mga politiko ang nagpapanggap lamang, kunwari ay mahirap, ngunit ito po ay isa pa lang mayaman. Mayroon din namang matatamis magsalita at mayroon din namang gumagamit ng salapi at dahas. Lalong-lalo na po ang mga nagbabanta sa ating buhay. At mayroon din po namang nagmumura sa harap ng lipunan. Piliin po nating mabuti yung mga taong may kakayahang mamuno at may katalinuhan, huwag yung puro kayabangan at mga taong may sinyalis ng kalokohan na talagang kilalang-kilala ng mga tao na sila ay mga gumagawa ng kalokohan. Hindi po biro ang pagpili sapagkat kapag tayo ay nagkamali, ay nga na naman tayo. Magtitis po tayo ng mga ilang taon upang palitan sila sa pamamagitan ng isang
eleksyon na gaganapin upang makapili naman tayo ng isang taong mapagkakatiwalaan. Kaya't atin pong pinapanawagan sa inyo mga kaibigan na piliin po nating mabuti ang ating iuupo sa pamahalaan. Akin pong ipinamanhik sa inyong kaalaman na kung kayo ay pipili ng party list, akin pong ipinakikiusap sa inyo na kung boboto kayo ay ang number 37 pamana party list ang ating iboto sapagkat ito po ay naglalayon ibalik ang ating kultura na minana natin sa ating mga ninuno. Malaki po ang maitutulong ng pamana party list sapagkat ito ay naglalayong tutulong sa mga mahihirap, lalong-lalo sa sektor ng mga magsasaka, sa mga sektor ng mga mangingisda, at sa iba't ibang sektor ng mga manggagawa, lalong-lalo na po sa ating mga katutubo, sapagkat ito pong mga katutubo natin ay mukhang nakakalimutan po ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Kung minsan sila po ang nagiging kawawa. At naglalayon din po naman itong party list na ito na paunlarin ang ating kultura na minana po natin sa ating mga ninuno. Lalong-lalo na po sa ating mga indigenous people, ang kanilang mga kultura na malapit na pong makalimutan. Hanggang dito na lamang po at magandang araw pong muli sa inyong lahat. Be blessed po. Salawam.